makita. After this Soulmate, what's next? Mayroon ka na bang ide-direct this year also? Well, there are talks. There are talks of doing the last Marcos movie and do it as a 16-episoder series for Netflix. I don't know yet dun sa kanilang talks, no? Kung yung last, yung Mabuhay Alaw Mabuhay ay magiging series. Hindi ko pa alam kasi hindi ako nakaka-attend ng meetings and everything. But there's one baby project that I've been bugging Tita June Rufino about and Boss Vincent and Boss Vic. Meron akong isang gustong gawing pelikula na medyo nakakagulat yung project pero hindi pa nila ako binibigyan ng definitive answer, pero doing that film it will really make me happy at makakahinga ako dito sa politika, sa trabaho. Just wanna do that film. Hindi ko pa lang pwedeng sabihin kung ano, pero sana matuloy. But I have a lot of endorsement shoots, tapos social media wise madami. So sana makapag-shoot ako ng munting pelikula. Yun. Any update naman po sa meeting nyo with Sarah Geronimo last year? Well, my meeting with Sarah G is very funny. Sarah wanted to have a very unique. Sabi niya, basta bigyan niyo ako ng kakaiba. So, ewan ko ba sa mga boss ko, nung narinig nila yung kakaiba, ako pinamiting kay Sarah. Pagkaupo ko, hinawakan ko yung kamay ni SG. Sabi ko, SG, gusto mo bang gawin to? Sabi niya, direct papakinggan ko lang. Sabi ko, oo, kasi parang hindi mo pa kayang mag-Daryl Yap, sabi ko. She's a very talented actress, but you know, my field is, paano ba? I think she's not ready when it comes to the legalities that involves her contracts. You know, she has Jollibee, she has shampoo commercials and all. Eh, alam mo naman, pag sa akin nagtrabaho, medyo magaspang ang words, kakaiba yung ano. So, very raw. So, I don't think it will happen. Nung narinig niya yung tatlong pinitch ko, siguro mga 3 minutes siyang nakanganga. Ganun Dito lang siya. Sabi ko, oh, ano, SG? Sabi niya, grabe direct na trauma. Sabi niya. Kasama niya si Matt po dyan. Kasama niya si Matt. Pero may gagawin silang pelikula this year? Yes. Adaptation? Yes. Hindi po kayo yung magdidirect? No. It's not me. It's not me. I only direct films that I write. Okay. So palagi ko, hindi ko, alam ko kung sinong director pero sila na magsasabi. Pero good friend din. So, I'm just so happy with the opportunity na papakinggan ako ni Sarah Geronimo. Pero darating din tayo dyan. Sabi ko, darating din tayo dyan. I'm a pop star. Alam naman niya yun. How about... My question is for Miss Isay. Miss Isay, hello, good evening. So, how does it feel na to be reunited with Kim J after Rock of Ages pa ata? Okay na nga, hindi niya na binanggit eh. Siguro kamukha ni Direk Dan, nagkaroon kami ng hindi magandang space sa buhay namin during the elections. Very close kami, mga anak-anak, marami mong anak-anakan sa teatro, maraming nawala. Oo nga, ito yun eh. Nagkaroon kami ng, actually hindi ko alam na gano'n ang pakiramdam nila sa amin kasi ino-honor ko naman kung ano sila. So I was expecting the same to be given to me. But I didn't get that. Hindi ko naman sila naringgan na kahit ano, pero alam ko yung mga kasama nila ay maraming sinasabi tungkol sa amin. And I'm just so happy na nagkasama din kami dito. It's our reunion actually. It's our first time nung look test, noon lang uli kami nakita. Kaya hindi ko rin alam kung paano ang magiging dynamics namin kasi matagal kami hindi nakapag-usap o nakapagkikita. But it is a happy reunion. I'm just so glad na tapos na yung phase na yun sa buhay. At sana ganun din yung iba. Yun. Hello. My last question is for Direk Daryl. Hi, Direk. Hello. Wala ka na. Yan, hi. Hi, Direk. So, kung sa Jowa Ball nanguwasak kayo ng mga puso, dito ba sa Soulmate, magpapakilig naman ba? Honestly, tuwing katrabaho ko silang dalawa, hindi ako kinikilig. Sa totoo lang. Now, I'm always looking at my movies na while doing it,
I'm the director, I'm the writer. I adjust it agad. Pag may hindi sila gusto, may iba silang gustong bitawan o gawin, I instantly adjust it. No? So when I'm making the film, I'm the creator. After doing it, upo ako sa editing. Tapos panonoorin ko siya bilang normal na manonood. Whenever I watch Kim and Gerald, kilig is at the bottom of the list. I'm really always in awe of their artistry. Sa Jowa Ball pa lang yung braveness ni Kim, yung courage to portray such irreverent film, which is ngayon normal na lang sa industriya. Pero during 2019, tinaasan kami ng kilay ng lahat ng manonood kasi sobrang bago. Hindi sigurado ang Viva kung kayang tanggapin ng tao yung kagaspangan ng humor ko. So, sa Jowa Ball, ang hinangaan ko sa kanila is courage. Sa ang babaeng walang pakiramdam is, you know, their love for craft. Kasi si Kim tumalon sa bangin ng walang emosyon nung time na yon. Sinabi ko talaga sa sarili ko nung ginawa ni Kim yun. Itong taong to, napakalaki ng pangangailangan. sabi ko, itong taong to, malaki ang respeto sa sining at sa pelikula, kaya niya ginawa ito. Pero dito sa Soulmate, yung kanilang ine-expect na patawa, na makukuha lang nila sa totoong magjowa, ito yung bentahe kasi ng dalawang to eh. Hindi kayo pwedeng, I remember, if I may compare, the last na naramdaman ko yung nakakatawang ganito was, Vong Navarro and Tony Gonzaga. Pag nagpapatawa yung dalawang yun, natatawa talaga ako. Mahirap kasi ako mapatawa eh. Pero itong dalawang to, mas dikit yung patawa nila kaysa doon. Ako, opinion ko lang to, mamaya sabihin na naman. Para sa akin, mas dikit yung patawa nila kasi magjowa talaga sila eh. Pag sinabi ko, sa part na to, pipisilin mo yung puwet ni Kim, sa part na to, hawakan mo yung ni Gerald. Ang bilis eh, tsaka nakakatawa kasi alam nila kung kailan nakakatawa. Ang maganda pa sa dalawang to, kung bakit natatabunan yung kilig, natatawa kasi sila sa sarili nila eh. Pag nagpapatawa sila, tumatawa sila, they're really, genuine people. And that's what we lack in this industry, no? Artists that are genuine. If nauna kang maging tao, napakadaling maging artista. So these two people, sobrang, what you will get talaga is rawness, talagang yung kanilang chemistry and yung kanilang rapport nandun, but above all, yung kanilang truth pagdating sa role. So yung kilig nasa dulo, pero yung hanga, yun ang nasa umpisa. Lagi, when working with them. Thank you guys and congratulations. Thank you. Thank you. That was